Mga ka-airing for today's video. So, ang video natin ngayon mga ka-airing, so nakakasad, no? Magtatagalog tayo dito para mas maintindihan ng iba, yung ibang mga Tagalog na mga viewers natin. Siyempre, yung mga bago nating followers, yung mga bago tayong followers. So, everyday po may mga followers ako dumadagdag. Minsan 5, 3, yan, nakikita ko sa notification ko. Ayan, kaya magtatagalog tayo guys para sa ating mga bagong followers na hindi mga Bisaya tulad natin. So, magtatagalog tayo for them. So, for today's video guys, may nakita akong mga ka-airing na video nga ngayon lang. Isang video ng isang OFW na nagtatrabaho dito sa bansang Middle East. No? Nakakalungkot kasi nga guys, doon sa video, sinasaktan siya ng amo niyang lalaki. Binubugbog. Tapos wala siyang magawa, kundi parang nagmamakaawa lang siya na wag sir, ganyan. Tapos tuloy pa rin, hinahampas pa rin siya nung amo niyang lalaki, 'di ba? Tapos doon sa caption ng video guys, humingi daw siya ng tulong sa agency niya sa Pilipinas at saka sa agency niya dito sa Middle East kung saan siya nanggaling. Ang reply sa kanya, mag-antay lang. Tapos nung may video siya na pinost niya, sinabihan pa daw siya na ipa-delete yung video. Kasi daw baka malaman ng amo na nag-video siya, baka ano pa daw gawin sa kanya. Ay di wow. 'Di ba? Ito yung reality, guys. Pag nasa abroad ka, no? Kahit gaano kabait-bait pa yung agency mo diyan, kahit gaano pa kasikat yung agency mo diyan sa Pinas, guys. Hindi yan ura-urada ma-rescue ka. At hindi rin lahat ng agency may paki sa'yo. Lalo pag lumagpas ka na ng 3 months, guys. Lalo pag lumagpas ka na ng 3 months, buti na lang siguro kung pansinin ka pa nila. Kasi ganito, guys. Pag ikaw kasi guys, yung lumagpas ka na ng ilang buwan sa amo mo, or minsan, kasi sabi kasi nila, ewan ko lang totoo ba ha, sabi kasi na pag ikaw na sa boss mo, tapos yung wala ka pang 3 months, pag babalik ka sa agency, papalitan ka nila ng bagong kasambahay doon sa amo mo, papalitan nila yon, tapos wala na daw bayad. Iwan ko lang totoo. Tapos pag lumagpas ka daw ng 3 months, kung babalik ka daw ng agency, hindi na daw sila magpapalit ng kasambahay doon sa amo na free. May bayad na daw yon, ganyan. Kaya, ito yung reality ngayon guys. Kahit maghingi ka ng tulong sa agency guys, bihira lang talaga yung agency na may malasakit sa kanilang mga empleyado na napunta sa Middle East. Di ba napansin nyo guys? Kung hindi marapit Tulfo in action, wala agad action. Di ba? Ang dami kong nakikita sa mga videos, content ni Rapid Tulfo in action na mga katulad natin kababayan na namasukan dito sa bansang Middle East, na ang reklamo nila is humihingi na sila ng tulong sa agency pero hindi sila pinapansin. Di ba? Pinansin man sila pero laging antay. Mamaya na, tiisin mo muna. 'Di ba? Ayun na nga, may video na, may ebidensya ka na, binugbog ka na. Ano pang antayin doon? Antayin kong bangkay na. 'Di ba? 'Yun ang hirap eh. Yung baga, ewan ko kung opinion ko lang ba to. Hindi naman lahat ng agencies is balasubas. Pero kadalasan kasi parang lumalabas na, porket ayan, nabitawan ka na nila doon, napasukan ka na doon, may amo ka na doon. Yung sinasabi nila dati na ipapalo up ka daw every 3 months, ipapalo up ka daw every 6 months, papalo up ka daw every year, kung okay ka lang ba daw. Walang ganun. Diyos ko. Kaya yung mga agency kayo dyan sa Pilipinas na magsasabi, safe yung agency namin. Safe kami. Kasi papalo up namin yan every 3 months. Papalo up namin yung mga employees namin. Yung mga na-deploy namin every 6 months. Papalo up namin yung mga na-deploy namin every year. Walang ganon mga kairing. Walang ganon. Puro salita lang yon. Kasi ako lang as ako, doon sa agency ko, hindi ko nababanggitin kung ano yung agency ko, mabait naman sila. Pero walang nagkatotoo doon. Ang sabi ng agent na safe kayo, kasi papaloopin kayo every 3 months, pupuntahan kayo ng agency every 6 months. Walang ganun. 'Di ba? Pagdating namin dito sa Middle East, isa-isa kami kinapkapan. Pati may regla yung napkin, tinanggal. Hinahalukay. Pati yung panty mo, yung bra mo na may foam, hinahalukay yung lahat kung may SIM card ka ba.
kinukuha yon ng agency noon. 'Di ba? Di ko lang alam kung ganyan pa rin sila ngayon. Ganun kahigpit. Tapos kung may roaming ka na SIM, yan, kahit niludan pa yan ng 1,000 ng pamilya mo para makatext ka man lang sa pamilya mo na nandito na ako sa Middle East, okay naman ako, safe naman ako, huwag kayong mag-alala. Kukunin yan ng agency. Kikinuha noon. Sa amin, yung batch namin, yung agency na yon pagdating namin dito sa Middle East. 'Di ba? Tapos, pag nag-chat ka sa messenger nila, walang magre-reply sa'yo. 'Di ba? Ganon katindi. Kaya kayo dyan, kung mag-a-apply kayo dito sa ibang bansa, guys, please lang, wag nyong subukang pumunta dahil nainggit lang kayo sa kapitbahay nyo na pumunta ng ibang bansa, gumanda ang buhay, mabait yung boss, okay naman siya. Kasi hindi lahat ng gano'n na pagkakataon mangyayari din sa inyo. 'Di ba? Paano kung mangyari sa inyo tulad nung nangyari doon sa kababayan natin, 'di ba? Ito yung sad reality. Yung punta lang tayo, nakiki-apply lang tayo kasi nga naiinggit tayo kanong meron sila, 'di ba? Hindi natin tinitingnan yung isang side na baka sakaling mapano ako doon. Paano kung hindi mabait yung boss ko? Tutulungan kaya ako ng agency ko, 'di ba? Ito mga kairing, hindi to pananakot ha. Sa 10 na sinasabi sa inyo ng agency na ipapalo up kayo, tutulungan kayo pag nagka-problema. Buti lang kung may matupad dyan na isa. 'Di ba? Buti kung may isang natupad dyan. Walang matutupad dyan. Pinunta kayo doon, binigay kayo, dineploy kayo doon, okay na yun. Kung nagpapalo up kayo, kayo pang papagalitan. Yan, marami akong kakilala noon na nagpapalo up sila, gusto lumipat ng amo. 'Di ba? Pinapagalitan pa sila. Nandyan na kayo, tiisin nyo lang. Ay, paano kung di pinapakain? Paano kung walang sahod? Kung matulad dito sa kapatid ng boss ko, na yung katulong niya lahat, yung mga kasambahay niya lahat, hindi naman mga Pilipino, pero mga ibang lahi, kawawa din. Kadalasan tumatakas. Yung iba naman, kahit sila na bumili ng ticket, umuwi na lang sa country nila kasi hindi kinaya ang trabaho, walang pagkain, delay yung sahod. Imagine, madidelay yung sahod 3 months. Tapos sabihin ipapadala. Buti kung after 3 months, ibigay lahat ng buo yung 3 months. Ang ibibigay nun 1 buwan lang. Tapos another 2 months sa kapundo. 'Di ba? Tapos pag sahod mo na naman that month, 3 months ulit. Tapos bibigay ulit sa'yo 1 month. 'Di ba? Tapos yung pagkain, kakain ka ng tanghalian, anong oras na? 4:00. Tapos yung mag-aalmusal ka, sasabihan ka pa nung madam nila na, ito pagkain ng mga anak to. Mga anak ko, ito pagkain ko. Wala man lang sinabi na ikaw pwede kang kumain. 'Di ba? Di ka pwede magluto kasi mga ngamoy doon, malalaman niya nagluto ka. Hindi nakakakain yung kasambahay, kaya tumatakas. 'Di ba? Ito yung reality. Yung mga pinapangako ng mga agency. Hindi naman lahat ng agency balasubas. Hindi namin sinasabi na obligasyon nyo kaming lahat. Ang gusto lang sana namin, kahit papano, pag humingi ng tulong, lalo't pag may video na, gumawa naman kayo ng aksyon. 'Di ba? Tulungan nyo naman na makaalis doon sa puder na yon. Kadalasan pa naman ngayon sa agency, kunyari, yung isang kasambahay, kababayan natin, tatawag, ma'am, ganito, hinahawakan yung ganito ko, mamulistyahin ako, itong ginawa sa akin. Tapos, syempre, tatawag. Ang mali sa agency ngayon, tatawag sila sa employer, sabihin, nagreklamo yung kasambahay nyo, ganito daw ginawa nyo sa kanya, ito daw nangyayari, kaya tumawag siya sa amin. Totoo ba to? Gaganyan yung agency, tatawag sa employer. Siyempre sa employer, magsisinungaling yun. Sasabihin, hindi totoo yan, wala kaming ginawang ganyan. Maayos yung kalagayan niya dito, mababait kami. Ganyan yung gagawin nun. Diyos ko ba naman? 'Di ba? Kasi, para sa akin bilang OFW for 13 years, hindi ako magrereklamo kung walang karireklamo-reklamo, 'di ba? Hindi ako magsusumbong kung walang kasumbong-sumbong. Alangan naman sabihin kong hinipuan ako, ginaduhan ako tapos di naman ginawa, 'di ba? Pumunta ka lang ba dito para magsinungaling ka, 'di ba? Humingi ka nga ng tulong kasi kailangan mo ng tulong, 'di ba? Kadalasan na reklamo, yung napapanood ko sa Capital Point Action. Pag once na humingi ng tulong doon sa agency, tatawag sila sa employer, sabi nila,
Totoo ba to? Sinaktan nyo ba? Di nyo ba pinakain? Di nyo ba pinasahod? Wala bang tulog to? Wala bang pahinga? Kaya humingi ng tulong sa amin, nagrereklamo. Ibalik nyo na lang dito. For example, ganyan sasabihin. Siyempre sa employer, sasabihin, hindi, totoo yan. Mabait kami. Maayos siya dito, nakakakain, nakakatulog, nakapapahinga, may sahod. Ganyan yung sabihin ng employer, alangan maaamin yung employer. Oo, totoo yan. Di ba? Yun ang mali eh. Yun ang mali na proseso na ginawa ng agency ngayon. Once na may ebidensya na yung kababayan natin, yung kapwa natin OFW, na ginanito na sila, gumawa kayo ng action na matulungan nyo. Humingi kayo, makipag-coordinate kayo sa pwedeng makatulong sa atin, sa OWA, sa embassy, ganyan. Kasi nga, kaya nga nagtitiwala yung kababayan natin na humingi na tulong sa inyo, sa agency, kasi inakala niya matulungan nyo. Tapos, sabihin nyo na lang antay, yung video mo ipadelete. Eh ano nang ebidensya na binugbog siya kung ipadelete pa yun? Ay, Diyos ko, nakakaluka. O, diba? Hindi lahat ng ganun Hindi ko sinasabing lahat ng agency ganun pero kadalasan ganun. Ganun yung mga sinasabi nila na instead na paniniwalaan ka, kasi hindi ka naman magsusumbong kung walang kasumbong-sumbong. 'Di ba? Di ka humingi ng tulong kung walang kailangang wala kang takot or di ka nangamba, 'di ba? Ang hirap ngayon kasi tayo na yung ginawa ng masama, tayo pa mali. Kayo diyan mga kababayan ko, yung mga kairing. Kung gusto niyo mag-apply as worker dito sa ibang bansa, as kasambahay dito sa ibang bansa, kasi marami pa rin nag-a-apply kasi nga malaki yung sahod. Pagdasal nyo na lang na sana mabait yung boss nyo. Hindi balasubas yung magiging boss nyo. Kasi if ever mapunta kayo sa hindi magandang boss, magandang employer, masama ugali, hindi 100% natutulungan kayo ng agency. Di ba? Hindi 100%. Tulad nung nakita ko sa post. Grabe. Pinaghahampas na ng among lalaki. Yung si Kabayan. Si Kabayan naman umiiyak na parang, wag sir, tama na, parang ganyan siya sa Arabic kasi. Tapos, sinend niya doon sa agency niya, humingi siya ng tulong. Sinabihan pa siya na ipadelete. Sino ba agency nun? Sarap hampasin. Di ba? Kaya ang daming napapasara na agency ni Rapi Tulfo dito sa Pilipinas. Kasi nga, maganda lang sila sa simula. Tapos, pag kailangan mo na ng tulong, wala na. Wala na umiimik. May puweba ka na, binugbog ka na, sabihin pa ipadelete. Ano na magiging ebidensya mo pag ipadelete pa? Maniniwala pa sila sa'yo pag binugbog ka na? O inano ka dyan? Kaya nga mag-video. Kahit pa paano may ebidensya ka, ipapakita ka na minaltrato ka. Kung may video ka na nga, hindi ka na nga matulong-tulungan, paano ka pa matulungan kung wala ka video? Baka sabihin nun, nagsinungaling ka pa. Di ba? Kita na nga sa video, inaapi ka na, inabuso ka na, binugbog ka na, pa-delete pa. Hindi ka pa matulungan agad. E paano kung wala ka ng video? Sabihin mo, ma'am, sir, tulungan niyo ako dito. Binugbog ako, di ko na kaya. Wala ka ebidensya. Sabihin na naman, nagsinungaling ka. Tiisin mo yan, te. Kaya mo yan. Pumunta ka dito sa trabaho, tiisin mo yan. O, ganyan. Ang hirap, no? Kasi trabaho nyo, nasa opisina lang kayo. Nag-aano sa mga computer na yan. Nag-aasikaso sa mga papel-papel. Hindi nyo ranas yung pagiging kasambahay. Hindi nyo ranas yung binubugbog. Hindi nyo ranas yung ginugutom. Hindi nyo ranas yung hindi napapasahod. Hindi nyo ranas yung walang tulog. Hindi rin nyo ranas yung walang pahinga. Diba? Nanginginig ka na sa gutom, trabaho pa rin. Tapos sabihin nyo na lang, tiisin nyo, sabihin nyo, pa-delete yung video as evidence. Huwag naman ganun. Kaya sa mga agency dyan, alam ko naman may mababait, pero bihira lang talaga yung may malasakit, di ba? Kasi, hindi kayo nagkakapera kung walang aplikante. Kaya dapat talagaan nyo yung mga aplikante ninyo. Di ba? Kaya nga, kadalasan madaming napapasaray. Kasi mga balasubas di ba? Kung hindi nyo kayang i-rescue, takot kayo sa employer, gumawa kayo ng paraan para makipag-communicate kayo sa kinaukulan, like OWA, embassy, or ano pa dyan, o polo. Ayan,
Tumawag kayo doon na yung ano namin, di namin ma-rescue. Baka sakaling makahingi ulit ng tulong sa inyo para sabay-sabay natin i-rescue yung kababayan natin. 'Di ba? Imbes na ganyan yung gawin, sasabihin ng agency, i-delete mo yan, te. Putik na yan. Ano pa ebidensya ni ate na binugbog siya kung i-delete niya yung video niya? O 'di ba? Kung hindi pa mag-viral, para mapunta kay Rapitulfo in action, hindi pa actionan. Kaya nga pagtawagan na ni Rapitulfo, wala na, nagkabulol-bulol na. Hindi na magawang magpaliwanag ng maayos kasi mali eh. Mali sila eh. Kahit saang aspeto tignan, mali. Porket wala na, napakinabangan nyo na yung katulong, yung kasambahay, yung kababayan natin, na nagkapera na kayo doon, naalis na sa ano nyo, na-deploy nyo na, wala na kayong pakialam. Kailan pa kayo gumawa ng pakialam? Paano pagbangkay na? Pagbangkay na, tapos sa kanyo na lang sabihin, tatawag kayo sa pamilya. O yung kamag-anak nyo dito, patay na. O yan, dyan kayo magaling. Diba? Kaya please naman sa mga agency dyan, maawa naman kayo. Diba? Magkaroon naman tayo ng puso't malasakit sa kapwa natin. Diba? Vice versa yan. Nakapunta sila dito dahil sa inyo, dahil tinulungan yung mag-process ng mga papilya, tinulungan yung magkaroon ng employer. Ganon din siya. Nagkapera din kayo dahil din sa kanya. 'Di ba? Dahil aplikante niyo siya. Kaya nga vice versa. Sana magtulungan naman tayo. Kasi yung iba dito, hindi naman magrereklamo kung walang reklamo. Hindi magsusumbong kung walang kasumbong-sumbong. Alangan magagawa kami ng kwento. Ni-rape kami dito, binugbog kami, ginutom kami. Hindi kami pinapasahod. Walang ganun. 'Di ba? Kaya naming tiisin lahat. Hanggat kaya namin. Pero hindi na namin kaya, kailangan namin magpa-rescue. Kailangan namin na magsumbong sa agency. Kayo naman dyan, kung hindi nyo kaya, humingi rin kayo ng tulong sa kayo naukulan. Yun na nga yung chance ni kabayan na humingi ng tulong. Tatanggahin nyo pa. 'Di ba? Imbes na tulungan nyo, pagalitan nyo pa. Huwag naman ganun. 'Di ba? Kasi bilog ang mundo natin. Pagdating ng panahon, makaranas kayo ng ganun. 'Di ba? Huwag nyo namang isi-isihin porket ano lang kami. 'Di ba? Vice versa sana, 'di ba? Nagkapera kayo dahil sa amin, nagkatrabaho kami dahil sa inyo. So alagaan natin ang bawat isa. Ganun sana, baka malasakit sa kapwa na lang as Pilipino. Huwag yung imbes na tulungan, questionin nyo pa, bakit nag-video? Wala di ba naman tanga to? Kaya nga nag-video para may ebidensya. Hindi yun nag-video para nagpasikat. Mag-video yun para mag-viral siya. Diyos ko ba naman? Nag-video yun para may ebidensya. Tapos sabihin nyo, ipa-delete. Sino bang maniniwala nun? Kung ngayon pa lang may ebidensya na, hindi na kayo naniniwala. Diba? Kunting hawa naman, mga maman sir. Nagkatrabaho kami dahil sa inyo. Nagkapera din kayo dahil sa amin. Kaya sana, kunting malasakit naman ha. Maawa naman kayo.